Hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong Enero Manifestation Forecast. So sa araw na ito, Sagittarius, tayo ay magma-manifest para sa buhay mo. Okay? So simulan na natin. Mga Sagittarius, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides. Ibigay natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your core energy, meron po kayong the Queen of Cups. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestation mo ngayong buwan na ito na dapat nating ayusin, the Queen of Pentacles. Wow, Queen, both queens are here. In the area of what you need to do, meron po kayong the Four of Pentacles. Lovely. In the area of what you need to focus on, you have the Five of Cups. In the area of what's coming in, you have the Page of Cups. In the area of your divine messages, the Two of Cups. In your fortune, the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, the High Priestess. At ang outcome nyo po or missing puzzle piece, ano yung kulang na ingredient para once and for all, yung manifestations mo makuha mo na, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Sagittarius, thank you po muna sa mga donations po ninyo ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Naku, yan lang talaga yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Sagittarius dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like and nagko-comment sa bawat video natin. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the back of your reading, you have the King of Swords. Wow. Sabi dito, ito yung buwan na dapat talaga decisive ka na, Sagittarius, sa mga gagawin mo. Dapat malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo. Malinaw sa'yo kung ano yung strategy, yung paraan, yung diskarte. Dapat yung mind mo clear din sa yung intention. Meron kang lakas sa loob at tibay ng loob na simulan at gawin yung plano mo. Kumbaga, makakatulong din sa iyo, Sagittarius, yung pag-shift ng panahon. From 2025 to January 2026, talagang simula ng taon ito, gaganahan ka talaga to begin a project or to spearhead a group o kaya meron kang sisimulan na pagbabago sa life mo, ito talaga yung time for that. Okay? Napakaganda for you. In your core energy, meron kang the Queen of Cups. Ito ang current situation mo. Sinasabi ng yung spirit guides, ngayon parang you're trying to find your happiness. Hinahanap mo yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo na hindi lang para sa ngayon, kundi pang matagalan. Nakita ko sa inyo na ang gusto mo lang naman lumigaya, pero bakit laging kailangan ko mag-sacrifice o kailangan ko magpakamartir o masaktan muna para makuha ko yung happiness ko? Bakit laging ganun, no? Ngayon nakita ko dito, you want to have genuine happiness. Yung talagang buo, siksik, liglig at talagang pangmatagalan. Pero sabi dito, paano mo daw makukuha yan kung hindi mo sinusunod ang puso mo? Puso at isip ang nandito. Sometimes, alam na ng puso mo gagawin, pero minsan, iniiba mo yung gagawin mo dahil naramdaman ko, takot ka sa judgment, takot ka mag-explain, ayaw mo husgahan ka, ayaw mong tingnan ka ng ibang tao in a negative way, kahit pa ito yung magpapaligaya sa'yo. So sabi dito, follow your heart and take action for you to have it. Okay? Clarify natin. Queen of Cups being clarified by the Four of Swords. Yes, kung ano yung nasa puso mo, kapag sinunod mo yan, diyan ka talaga tunay na makakaramdam ng kapanatagan. Okay? Meron kang hinihiling kay God. Sabi mo, God, gusto ko po ito, ibigay mo sa akin. Ito lang talaga yung magpapasaya sa akin. Please give it to me. Buong puso mong hinihiling ito. Both cards are giving us your heart. Talaga namang ito ay desire mo talaga na mangyari. At alam mong ito lang talaga yung security, peace, serenity na maibibigay sa'yo ng healing na ito. So,
Anong payo sa'yo na yung spirit guides? Sundin mo ang puso mo kasi diyan ka talaga tunay na lalaya. And then, panindigan. Take action. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kung talagang yan ang ultimate dream mo, ultimate wish mo, ipaglaban mo. Itong laban na to ang magdedetermina kung talagang hanggang saan mo balak dalhin ang pangarap na ito. Okay? So, Sagittarius, since ito po ay manifestation reading, ilapag mo na sa baba kung ano yung mga manifestations mo. Example, I manifest blank na mangyari sa buhay ko this month. Ang isang paraan sa pag-manifest ay pagsusulat. So, gamitin mong journal ang ating comment section para makuha mo na yan. Okay? In what's blocking your manifestation, you have having hope and break chains. Sabi dito, nawawalan ka na kasi ng pag-asa. Iniisip mo lagi na, ay, talo na ako, ayoko na, suko na ako, uwi na ako sa amin. Marami kang ganun. So ngayon, pataasin mo daw yung pag-asa sa puso mo kasi yan yung pinakamalaking ingredient para matupad ang manifestation. Kung wala kang pag-asa at puro ka duda, paano mo siya ma-magnetize? Okay? You also have break chains. Putulin mo na daw yung mga limitadong pag-iisip mo tungkol sa isang bagay. Nakita ko rin dito na meron kang ginagawa paulit-ulit-ulit. Ganon din yung problema, ganon din yung outcome. So, panahon na to para baguhin yan. Tanggalin mo na yung chain of events na hindi ka na nag-grow, no? Nakukulong ka sa limitadong mo mundo. Panahon na to grow and change something para magbago na ang buhay mo. Okay? In the area of what's blocking, the Queen of Pentacles. Sabi dito, kulang ka sa atensyon pagdating sa mga pinapalagong bagay. Example, meron kang inaalagaan na negosyo. Dapat talaga nandyan ka every single day. Hindi pwedeng iaasa mo lang sa iba para ma-make sure mo na natural ang tubo at paglago ng inaalagaan na yan. Ganon din pagdating sa kaperahan, Sagittarius. Baka mamaya magastos ka pala, bili ka dito, bili doon, bili dyan. Kaya kapag nangailangan ka ng pera, wala ka makuha. So, kailangan talaga tayo ay masinop sa pera, very, very nag-iisip, nagpaplano, nagbabudget. Example, may pera ka ngayon, alam ko baka maliit, no? Pero kailangan talaga dito practice. Discipline practice when it comes to your money. Kahit gaano kaliit itabi mo. Kahit dos yan, kahit 10 pesos yan, kung talagang yan lang yung kayang itabi, itabi mo. Pag pinapractice mo yan every single month, pagtingin mo malaki na yan. No? So make sure na ikaw ay may disiplinadong approach and also hands-on approach pagdating sa iyong kaperahan na gusto mong lumago. Hindi pwedeng hayahay lang or kampante lang. Kailangan talaga nakatutok tayo dyan. Okay? Clarify natin. The Queen of Pentacles being clarified by the Fool card. Kailangan talaga ready tayo to take action, to take risk, to be bold, to be courageous enough na mag-try ng mga bagong bagay sa paglago ng ating kayamanan. Marami sa inyo may mga plano pero wala namang lakas ng loob na ituloy yung plano. No? Example, pangarap mong makapagtayo ng sarili mong KTV bar. Halimbawa lang, malapit kasi kayo sa parke, for example. Tapos sabi mo, may pera naman ako, may pwesto naman doon, try ko nga. Pero hanggang plano lang. Ang ganda-ganda sana ng plano mo. Pero parang wala kang lakas ng loob na itulay yung plano. Ang saya-saya sana. Promising sana, no? Para palaguin ang pera mo. So, kailangan dito talaga handa kang mag-try ng mga bagay-bagay kung gusto mo talagang mag-grow. Kasi kung puro katakot at wala kang lakas ng loob na tumulay, paano magaganap yung gusto mo, di ba? Ganon din, halimbawa, pangarap mong pumunta ng Canada, pero takot ka namang umalis. Yun lang yung halimbawang only way para magkaroon ka ng malaking pera at ipon, mapag-aral ang mga anak, pero wala kang kahandaan na sumugal at tumulay doon. So, yun ang problema this time. Kaya daw hindi matupad-tupad ang manifestation is because nakatali ka sa chain na ayaw mong umalpas, ayaw mong gumalaw. Kailangan we need to make a move to start a new strategy para maganap na yung para sa atin. Okay? In the area of what you need to do, kung mawala ka sa comfort zone mo.
Masyado kang nakahalokip-kip, niyayakap mo yung mga bagay or tao sa buhay mo, ayaw nyo nang gumalaw to the point na takot ka kasing magkamali or takot ka mag-fail. Kaya sabi mo, kahit nahihirapan ako dito, dito na lang ako. Pero marami ka pang pwedeng gawin para umasenso ka eh. Para lalong maging stable ang buhay mo. So you really need to step out, to expand, to explore, to experience para makita mo kung ano yung possible outcome na para sa'yo na maaaring magpawala sa'yo sa chain of events na ito na paulit-ulit na nangyayari. Example, magka-college na si Bunso. So, kailangan mo na magdagdag ng budget kasi malaki ang tuition fee niya. Pero kung takot kang kumilos ngayon, sabi mo, ay, ayokong magtayo ng parlor, baka hindi ko kaya. Kailangan na ng money para sa edukasyon ni Bunso. So, gagawa ka talaga ng mga bagong unfamiliar experiences para yung needs ay ma-provide mo. Parang ganyan. Okay? Clarify natin siya. The Four of Cups being clarified by the Devil card. Yes, may pumipigil sa'yo para mag-grow. Kitang-kita ko dito yung negative thinking mo na parang ayokong subukan, baka mapahiya lang ako. Ay, wag na, sabi daw sa akin ng nanay ko, wag ko na daw i-try kasi mahina naman ako. So, nakikinig ka sa control ng iba or nakikinig ka sa maling payo ng iba, kaya lalo kang pinanghinaan. Kaya hindi ka makawala dito, hindi ka makapag-try ng bago. So sabi dito, learn to remove the negativity, laksa ng loob because may chance ka pang mag-grow at mas maging stable ang finances mo o buhay mo. Ang kailangan lang talaga ay tanggalin sa isip ang mga duda, pangamba, takot kasi wala kang malalagpasan kung lagi ka nakikinig sa mga taong to na pinapahina ka. Okay? Importante yan for you this time. In the area of what you need to focus on, you have the Five of Cups. Si Five of Cups sinasabi dito na mag-transition ka na, Sagittarius. Bitawan mo na yung mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo. Kasi hindi na gumagana eh. Whether sumasakit ng ulo mo, nai-stress ka lalo ka nalulungkot, panahon na to para alpasan na yung isang bagay na hanggat kinakapitan mo, lalong bumibigat, lalong nagpapahirap sa'yo. So sabi dito, tignan mo daw yung mga bagong bagay. Tingnan mo, nakatingin siya sa mga natapon. Lahat ng focus niya nandun, iniiyakan niya. Ito yung mga chances, obligation, pag-ibig, opportunity na talagang lumipas para sa'yo. Pero hindi mo nakikita, meron pang dalawang cup sa likuran mo. Ibig sabihin, may mga bago pang bagay na pwede mong kunin. Kaya huwag mong ubusin ang oras mo nakakaiyak sa isang bagay na talaga namang you need to realize na hindi destined for you. Parang ito'y grand redirection, kumbaga. Pinapalipat ka ni God sa mga bagong bagay na dapat mong kunin kasi yun talaga ang para sa'yo. Okay? Clarify natin. The Five of Cups is being clarified by the Two of Swords. Yes, you need to make a bold decision ngayon. Kailangan mo talagang mag-decide. Are you gonna stay at hihintayin mong magbago ang kapalaran ng mga bagay na yan at magkaroon pa ng pag-asa? Or aalis ka na at kukunin mo na tong mga bagong pagkakataon? Nasa sayo ang pagpapasya. Binibigyan ka ng yung spirit guides na mag-decide ngayon. And this decision will determine kung ano yung mangyayari sa'yo in the near future. Pero ako as a reader, nakita ko dito, kailangan mo talagang iwanan na yung past at mag-decide ka na ngayon ng matapang. Be courageous and have a paninindigan na yakapin yung mga bagong bagay. Okay? In the area of what's coming in, you have far away places, get ready for new horizon. Wow! Meron ka talagang pupuntahan na mga lugar or bagong destinasyon. Nakita ko talaga dito yung forward movement. Meron ka talagang new experiences na gagawin mo. No? Kakawala ka na sa comfort zone mo at ready kang mag-take ng mga bagong pagkakataon. Good for you. You also have, wow, protected by angels. You are cherished by the angels. I-claim mo to, kunin mo to, pasalamatan mo ang iyong angel guide kasi ito ay isang malaking sign na kahit ano man ang gawin mo, protektado ka niya. Okay? Ginagabayan ka niya. So congrats po. Claim it, claim it, claim it.
In what's coming in, meron kang Page of Cups. Sabi dito, masusurpresa ka, surprise, sa mga bagay na darating. Whether may magbabayad sa'yo ng utang, may magbibigay sa'yo ng opportunity, magugulat ka, bigla kang tawagan na okay na pala yung papeles, no? May mga good news kang aasahan dito. At ito'y hindi mo akalaing darating. Especially nasa taas mo pa, oh. Shoot! Si High Priestess, the secrets of life. So marami kang mga bagay na hindi naiintindihan, pero ngayon gugulatin ka ng mga bagay na ito. So, be prepared, maging handa para sa mga magagandang bagay na makukuha mo. Maaring maliit lang ito o malaki, but nevertheless, there is something na hindi mo akalaing makukuha mo. Kaya ang payo sa'yo, this time Sagittarius, enjoy every moment. Kailangan para maging bata ka ulit. Matuto kang mag-enjoy, maglaro, bonding time, kumanta, sumayaw. Sulutin mo yung bagong simula with positive energy para ma-attract mo yung mga bagay na gusto mo. Tingnan mo siya. Pinapangarap lang niya na magkaroon ng isda sa loob ng cup. Bigla-bigla, nag-appear yung isda. So, kung saan mo nilalaan ng isip mo, doon lalabas yung gusto mo. Okay, example, pangarap mong makasungkit ng AFAM, halimbawa lang. So talagang if you really want that to happen, ma-attract mo yun eh. Makukuha mo yung frequency nun eh. Okay? Page of Cups being clarified by the Knight of Wands. Wow. Knight of Wands po is deliverer of good news. Kaya asahan mo sa text, sa email, sa chat, sa call, may darating sa yung magandang impormasyon na ikakagulat mo. Okay? Very, very surprising good news ito na talagang tatalon ka sa saya, tatalon ka sa tuwa kasi hindi ka makapaniwalang dumating na siya sa'yo. So congrats ha, i-claim mo to. I-claim mo to sa baba, isulat mo, I claim a powerful information that will surprise me and give me a good experience is coming. I claim it. Isulat mo sa baba, it will come for you. Like, claim, it will be yours. In your divine messages, meron kang you are good enough. Wow. Huwag mo daw isipin na mahina ka. Huwag kang makikinig sa mga to, sa mga pinapadown ka. You are good enough, magaling ka, mahusay ka, kaya mo to. Okay? You also have, don't let your past hold you back. Sabi ko nga sa inyo kanina, wag mo hayaan na yung nakaraan mo, yung mga past mistakes mo, ay makaharang sa ginagawa mo. Kailangan talaga tayo ay kumawala na sa chain of ugliness or chain of suffering. Kasi kayang-kaya mong makaalis dyan. You need to step forward. At wag mo hayaan na yung past mo ang magmolde sa future mo. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Two of Cups. Si Two of Cups, sinasabi na yung spirit guides, makipag-usap ka ha. Pag merong mga bagay na malabo, especially sa aasikasuhin mo, sa gagawin mo, kailangan kausapin mo yung mga taong concerned dyan. Example, aalis ka, pupunta ka ng Canada. So, syempre, kailangan mo kausapin yung mga anak mo, magulang mo, kapatid mo, para maihanda silang lahat sa move na ito. Ganon din halimbawa, meron kang move when it comes to your negosyo or trabaho, kailangan mo kausapin yung mga supplier, yung co-worker mo, yung boss mo, para lahat ay planchado, para walang problema. Okay? Sabi dito, be open with communication. Hindi pwedeng ikaw lang ang tama, hindi pwedeng siya lang ang tama. Always meet in the middle para lahat kayo ay may interpretasyon na maayos at wala kayong maling miscommunication. Okay? Nakita ko po rin dito, when it comes to people with kontrata, negosasyon, or agreement, kailangan daw talaga pinag-aaralan mo ha. Hindi pwedeng pirma ka lang ng pirma or agree ka lang ng agree. Dapat binubusisi mo yung ugnayan. Hindi pwedeng patalo ka dito at hindi rin pwedeng lugi ka dito. Okay? Kailangan kalkalin mo ang lahat ng truth, magtanong ka, usisain mo para alam mo yung pinapasok mo. Huwag kang pipirma agad-agad. Basahing mabuti. Okay? The Two of Cups being clarified by you have the Five of Swords. Yes, sabi dito, wag mo daw pangunahan ng issue o problema. Wag mo pangunahan ng negativity. Yung sanang matinong pag-uusap lang. Example, meron kayong misunderstanding ni jowa. Ano? Example lang to. Tapos, imbes na mag-usap kayo, lalo mong pinapainit ang ulo mo sa mga bagay na negativity. Imbes na maupo kayo, ibaba ang ego, ibaba ang pride, at magkaroon kayo ng pagkakaunawaan,
tapos ang problema, 'di ba? Pero parang pinapalaki kasi nandun ka sa negative energy. Imbes na pahalagahan mo na lang yung maganda at i-let go yung pangit, edi sana planchado pa. So ngayon, magandang sign ito para sa iyo, Sagittarius, na huwag mong unahan ng init ng ulo or init ng silakbo ng damdamin yung dapat matinong pag-uusap lang. Okay? Learn to communicate first para makaintindi ka at maintindihan ka rin niya para malusaw lahat ng alalahanin mo. Okay? Talk privately, talk gently, at piliin mo daw ang iyong bawat salita. Okay? Ang fortune mo, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have kite, vacation. O, kung kailangan mo doon ng bakasyon this time para makahinga ka, go push. Kung gusto mo magkaroon ng mahabang pahinga, baka kailangan mo talaga yan para makadetach ka. Alam ko, nanggaling lang tayo sa Christmas vacation, pero baka nung bakasyon kasi nung Pasko, wala ka ring pahinga, no? Baka kayod ka rin ng kayod. Kaya ngayon sinasabihan ka na maglaan ka ng oras para magbakasyon ka, okay? You also have not unsuccessful plans. O, sabi dito, bilang payo, kailangan talaga nating asikasuhin yung mga bagay-bagay in a right way para matibag na yung energy of unsuccessful things. Para ito'y matupad na sa buhay mo, kailangan talaga pagdaanan natin to, isa isip, isa puso, para magbago na tong kapalaran nito. Okay? Another message you have, key, successful outcome to your problems. Wow, i-claim mo to. I-claim mo to sa buhay mo. Isulat mo sa baba. I claim successful outcome to my problems are arriving. Congrats po. I-claim mo to. You also have bow. You are highly thought of. Wow! Alam mo, sa ginagalawan mo daw, maraming tao ang tingin-tingala ka. Pag pinag-uusapan ka nila, maganda ang sinasabi nila towards you kasi ganong kataas yung tingin nila sa'yo. So, whether katrabaho mo ito, o kapatid, or kaibigan, na talaga namang they are very, very proud of you. In your fortune, meron ka pong the Nine of Pentacles. Sabi dito, ngayong buwan na ito, lalaki, gaganda ang kaperahan mo. Okay? Whether sa negosyo mo, baka maging stable ang kita, o kaya sa trabaho, stable naman ang galawan dyan, kaya meron kang consistent, permanent income. Pero para po sa iba, sinasabihan ka na yung spirit guides na panahon na to para mag-enjoy ka naman. Pagdating sa mga bagay na pinaghirapan mo at pinagtrabahuhan mo. Nakita ko dito na kung puro ka trabaho, dapat na-enjoy mo rin. Binibili mo rin yung mga bagay for yourself para maramdaman mo yung reward system pagdating sa pinagpapaguran. Okay? Nakita ko rin dito time na to be independent, Sagittarius. To have your own money, magkaroon ka ng sarili mong ipon para balang araw, kung ano man mangyari, meron kang madudukot para sa sarili mo. Hindi mo kailangan umasa sa iba, hindi mo kailangan maging dependent sa iba, para kung ano man ang balak mo, meron kang panlaan na pera. Okay? Nakita ko rin dito na meron pong ibang Sagittarius dyan, ngayong buwan na ito, nagpaplanong magtayo ng sariling negosyo. O sideline, maaaring online shop, o balak mo magtayo ng ihawan sa harap ng bahay, kahit gaano man kaliit o kalaki, kitang-kita ko yung pagnanais mo na magkaroon ng sariling pagkakakitaan. But for many of you, nakita ko talaga dito, you will enjoy this month kasi para may bibilin ka for yourself. At talagang ito ay self-gratification. Parang sa dinami-dami ng pinagtrabahuhan ko sa buong 2025, parang deserve ko namang mag-enjoy, magsaya, bumili ng sapatos, bumili ng bagong makeup, no? Para mga ganon. So, ibigay mo sa sarili mo yung deserve mong bagay. Okay? Napakaganda nito. Clarify natin. Nine of Pentacles being clarified. Ayun, tumilapon. Wow! The Ace of Cups. Talaga namang may darating na bagong biyaya para sa'yo. Napakaganda nito. Meron kang blessing, whether may nagbayad sa'yo o meron kang bagong pagkakataon, yung opportunity na magbibigay sa'yo ng daan para lumaki ang pera at mapundar mo na yung mga bagay na gusto mo. No? It's all about you enriching yourself and building your empire dahil sa pagkakataon na ito. So payo sa'yo, Sagittarius, huwag mong sayangin tong bagong blessing, tipirin mo o kaya isipin mo yung magandang plano para mapalago ito, para mapakinabangan mo for a very long time. Okay? In your near future, meron ka pong High Priestess. Nakita ko dito, balang araw, things will make sense. Halimbawa,
Itong trabahong to na pornada na wala sa'yo, ito yung mga Five of Cups mo, yung mga pinapanghinayangan mo, no? Dati hindi mo maintindihan, sabi mo, bakit ganun? Bakit nawala yun? Bakit natanggal yun? Hindi ko maintindihan. Here, in the near future, after maging stable ang kaperahan at makuha mo tong surpresa para sa'yo, maiintindihan mo na yung reason na parang, gets ko na kung bakit pala nawala sa akin yon kasi eto pala dapat yung pagtutuunan ko ng pansin. Kaya pala hindi ako natuloy dun kasi eto pala yung para sa akin. So, things will begin to be clearly para sa'yo. Yung mga questions mo before, darating sa'yo yung kasagutan. Kaya ngayon, para sa'yo na yung spirit guides, trust the process. Pagkatiwalaan mo sarili mo, pagkatiwalaan mo yung nangyayari, kasi someday, it will all make sense. Kaya ngayon, manalig ka sa iyong instinct, manalig ka sa iyong sarili ng kung ito yung gagawin ko today at maniniwala ako sa sarili ko na ito yung gusto ko, di gawin mo. Kasi may meaning yan. Okay? The High Priestess being clarified by you have the Judgment card. Yes, talagang new life, new beginning, new realization, no? Talagang everything will make sense in the near future. Sabi dito, itaas mo lang kay God yung mga alalahanin mo, mga problema mo, yung mga bagay na nawala pero hindi mo maintindihan kung bakit nawala. Itaas mo lang sa Kanya. Sabi mo, God, kayo na pong bahala. Ipaintindi mo sa akin. And then boom, the realization, the intuitive download will arrive for you at may intindihan mo na ang lahat. And matatanggap mo, no? Ma-accept mo na, okay, kaya pala. Now, renewed na yung life mo. You are now actually looking at life on a different lens kasi naiintindihan mo na, which is good for you, okay? Lalaya ka rin sa mga questions mo, mapapanatag ka rin sa katotohanan, okay? Ang outcome mo, Sagittarius, ito yung missing puzzle piece. Ito yung kulang na ingredient para ma-solve na yung manifestation mo. The Queen of Wands. Sabi dito, lakas ng loob. Yun ang kulang sa'yo. Lakas ng loob na kunin, lakas ng loob na itulayan, taas noo, huwag kang maniwala or huwag kang papadala sa negative talk ng ibang tao. No? Kailangan talaga, pagpapasok ka sa isang kwarto na punong-puno ng tao, lagi mo isipin, belong ako dito. Hindi ako mahihiya. Kaparte ako ng mga yan. Hindi ako matatakot. Hindi ako manliliit sa sarili ko. Because kapag malakas ang tiwala mo sa sarili mo, kayang-kaya mong lakaran kahit ano. Kayang-kaya mong trabahuhin kahit ano. So ngayon, be positive thinker lang ha. At wag kang papadala sa judgment ng ibang tao. Believe in yourself, kaya mo yan. Clarify natin. The Queen of Wands, ayun, tumilapon. Yes, the Empress card. Empress card's all about you loving yourself. Kapag mahal mo sarili mo, kilala mo sarili mo, at talagang totally you accept who you are, doon magkisimulang magkaroon ka ng lakas ng loob na gawin yung mga dapat gawin. At doon mabubuo lahat ng mga gusto mong i-create. Example, balak mo mag-apply sa kumpanyang yan kasi pangarap mo talaga makapasok doon. Pero takot ka mag-English. Pero sabi dito, kung tanggap mo talaga kung sino ka, lalaksan mo ang loob mo, mag-a-apply ka. Kahit barok ang English mo, confident ka lalaban ka. At kapag nakapag-apply ka na, makikita mo, tanggap ka. So, na-create mo yung cycle ng mga bagay na gusto mong mabuo sa buhay mo. So, be confident, love yourself even more. Yung kombinasyon na to, abundant ang energy. Malilikha, makikreate yung manifestation mo sa buhay mo. Okay? Ito yung ingredient na kinakailangan mo this time. So, Sagittarius, ito po ang inyong manifestation reading. After watching this video, makukuha mo na yung manifestations mo. Congrats, congrats, congrats po. So, thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal ko Sagittarius. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below po, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo Sagittarius. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.